Bagamat gustong-gusto ko ang pakiramdam na ito, pero kailangan ko na ring magising. Dahil sa totoo lang, ang totoong ikaw. Naghihintay ka pa rin sa akin sa totoong buhay. Ano ba tong gagawin? Oy, Kising na ba ako? Lin Yoli. Kanina sa auditorium, bakit mo ako hinalikan? Kanina sa auditorium, hindi pa naginip ang nangyari. Bumalik ako sa nakaraan? Kung ganon, sa buhay na ito, ayoko nang magsisi. Kulang ba? Ang halik ko? Bigla-bigla ka namang. Magkaklase tayo, hindi tama ang ganito. Jiang Yihuai. Hindi ako makikipaghalikan sa kaklase ko. Kahit na bumalik ako sa kolehiyo, ang puso ko'y tumitibok ng mabilis kapag nakikita ang mukha mo. Tabi. Alas 8 na. Malate na ako. Bakit ngayon ko lang napansin na ganito ka-innocent si Jiang Yihuai at madaling mahiya? Anong ginagawa mo? Jiang, alam mo ba kung ano ang pinakamatigas sa mundo? Ang six-pack abs ng mga lalaking estudyante. Nasa klinik tayo. Kailangan mo ba ng CPR? Sino ang nagsimula ng chismis? Si Jiang Yihuai ay seryosong mag-aaral. Si Lin Yuli ay tahimik. Paano sila magkakagulo sa klinik? Sigurado akong mali ang narinig ko. Kayong dalawa, tumayo kayo sa labas ng silid-aralan. Bilis. Hindi ko inakala na ang istri kong guro na ito ang magbibigay sa akin ng magandang pagkakataon na magkasama tayong dalawa. May nakasulat ba sa mukha ko? Bakit mo ako palaging tinitignan? Kung hindi mo ako tinitignan, paano mo malalaman? Na tinitignan kita? Ikaw. Yung huling classical Chinese piece mo, mali ang translation. Ang pagpapaliwanag ay pagtatakip. Kung hindi, paano mo hindi napansin? Nabaligtad ang hawak mo sa lapis? Ang pagiging dalisay ng mas bata sa'yo, talagang kaaya-aya tingnan. Saan ka pupunta? Hindi ka naman kaliwete. Hindi ba masikip kapag magkatabi tayo? Kapag masyadong malayo, doon ako hindi komportable. Kaibigan Jiang, ang mang na ito ay tungkol sa isang lalaking manloloko. Bakit namumula ang tenga mo? Parang bagong nandaya ng babae. Liwanag lang. Usapin lang ng ilaw. Nagkakamali ka lang. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya maaakit sa edad kong 27. Ngayon, hindi na ako magtatago ng nararamdaman. Dapat hayagan. Naligawan si Jiang Yihuai. Jiang Yihuai,
Ang pagtingin sa tulog ng iba ay hindi magandang ugali. Anong, hinahanap-hanap mo pa ba yung halik kaninang umaga? Gusto kong matuto. Pwede kitang turuan. Bakit ka nagsasara ng mata? Akala mo hahalikan kita? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Jiang, classmate. Ako? Hindi. Ako. Humahalik sa mga kaklase? Halika, gawin natin ang huling aksyon. Pinagalitan ka ng principal dahil sa litrato ng paghalik mo kay Jiang Yihuai. Bakit nawala? Baka kinuha ng iba para pangontra sa masamang espiritu. Report po, sir. May ginawa po ako kaninang umaga. Nagpaalam po ako. Bumalik ka na sa pila. Paunang hakbang, kaliwa ba o kanan? Kanan. Bakit may sugat sa leeg niya? Pasensya na. Anong ginagawa mo? Ako. Isang lalaking manloloko sa mga babae. Mas mabuti pang ibang tao na lang ang gusto mo. Kanina ko lang narinig sa kanila, si Yu Wei at Jiang Yihuai. Mukhang magkasintahan sila. Nakita ko si Yu Wei na nag-aayos ng mga kagamitan. Eto na, sumama din siya. Silid ng mga kagamitan. Anong petsa ngayon? Ikatlo, anong nangyari? Mukha mo parang hindi tama. Kanina, yung istante sa silid ng mga kagamitan ay bumagsak kay Jiang Yihuai. Maraming dugo ang lumabas. Mabilis, hanapin ng doktor ng paaralan. Ay naku. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, nasaan ka? Buti na lang at hindi pa nahulog ang mga bagay. Naku! Anong ginagawa mo nakatayo lang diyan? Hindi ka ba makaiwas? Jiang Yihuai, mabuti naman at okay ka. Alam mo na palang, babagsak ito. Ako, kanina bago ako umalis, tiningnan ko ang almanake. Sabi, bawal ang pag-alis. Angkop, nahalikan mo ako. Aalis na ako. Halata namang nagmamalasakit ka sa akin. Pero nagpapanggap ka pang kalmado. Sana noon pa lang, mas naging matapang ako. Pero hindi pa huli ang lahat. Jiang Yihuai, may gusto ka bang ibang tao? Narinig kong kayo ni Yu Wei. Wala kaming relasyon. Bakit ka nasaktan? Bakit may sugat ka? Sinisiguro ko, itatago ko ang sekreto. Yihuai, bakit hindi mo ako hinintay para sabay tayong umuwi? Hindi mo ba sinabing wala kayong relasyon? Bakit sabay pa rin kayong umuwi? Hindi ko na kayo aabalahin. Yihuai,
Ganyang klasing dalagang mayaman, mahilig sa mga bagong bagay. Pag nawala na ang novelty, itinatapon lang ng basta-basta. Hindi siya ganoong klaseng tao. At saka, wag mo nang ulitin ang ganitong mga salitang hindi malinaw. Hindi kami magkasing mundo niya. Mas mabuti na huwag kang lumapit ng sobra sa kanya. Sabay pa rin kayong umuwi. Nakakatawa. Hindi kaya mas lamang ako sa isang dalagang 20 anyos? Kailangan kong malaman ang totoo kung ano ang nangyari sa mga sugat niya. Ang advisor ninyo ay nag-utos sa akin na magsalita ako bilang magulang ng isang outstanding student sa recognition program. Hindi ko inaasahang ang batang yan ay matalino pala. Ang talino mo. Ano to? Oy. Ang batang to, ang relo niya, hindi mura. Hoy! Gusto ring makipagsapalaran sa mayaman tulad ng nanay mo. Iniwan ako rito at tumakas. Ha? Alam mo sa sarili mo kung paano umalis ang nanay. Nagagalit sa sariling asawa at anak? Yan ba ang turing sa'yo bilang lalaki? Hoy, lumalakas ang loob mo, ha? Ako, papatayin kita. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Anong nangyari sa'yo? Narito na ang kaibigan ni Yihuay. Tito, kumita ng malaking pera. Samahan mo akong uminom ng konti. Ayaw ng batang to. Ano bang problema mo? Tito, ako na lang ang sasamahan mong uminom. Huy, tingnan mo siya. Sige, hahaha, eto. Tagay. Inom. Tama na. Lasing ka na. Ihahatid na kita. Oy, Umalis ka na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sabi ko, ihahatid kita. Hindi naman ako lobo. Anong tinatakbuhan mo? Mas delikado pa ako kaysa sa lobo. Isang 27 taong gulang na Soro, Roar. Anong 27 taon? Jiang Yihuai. Takot ka ba? Anong ibig mong sabihin? Aray, nakalimutan ko na pala na naiwan ko ang bag ko sa bahay mo kahapon. Anong nangyari? Nagsasama na pala kayo? Tito Jiang, pahiram naman ng assignment, kopyahin ko lang. Mga major problems lang. Ay, sus... Jiang Yihuai, bakit nasa iyo yung ninakaw na picture ng halik? Secret crush mo ba si Lin Yuli? Nagtatago pala ng litrato natin si Jiang Yihuai. Baka totoong may gusto sa akin siya. Siguradong ikaw ang nagkakagusto kay Jiang Yihuai, Lin Yuli. Ikaw ang naglagay ng litrato ninyo sa bag niya ng palihim. Lin Yuli, ang kapal naman ng mukha mo. Nakangiti ka pa? Kanina pa niya sinasabing, nakalimutan niya ang bag niya sa bahay ni Jiang Yihuai. Baka sinadya rin niya yun. Ako ang naglagay ng litrato. E di kayong dalawa, parang kwento ng mahirap na prinsipe at mayamang prinsesa. Love story, isang alamat sa Beijing University. Oy, bakit may litrato tayo sa assignment mo? Teka, interviewin kita, Jiang Yihuai. May gusto ka ba sa akin? Magkatuluyan na kayo. Yihuai,
labas ka muna. Isa pa. Yung batang to, mahal ang relo niya ha? Ay, gusto rin yata sumampa sa mayaman. Gaya ng nanay mo, iniwan ako rito at tumakas. Hindi ko balak magkaroon ng relasyon. Ibig sabihin, tinanggihan mo na naman ako? Hindi ko alam kung darating siya. May kailangan ka ba? Jiang Yihuay, mahal kita. Tanggapin mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong magkaroon ng relasyon. Jiang Yihuay, sandali. Jiang Yiwai, kaklase, nababaliw ako sa pag-iisip sa'yo. Ito si Lin Yuli, talagang love-struck, nangangalay na ang pangako sa kababasa. Huwag mong tingnan. Akala mo kapag binura mo ang call log, hindi ko na mahahanap ang putang inang yon? Subukan mong hanapin si nanay. Makipag-away ka sa akin? Wala ka pa sa kalibre. Lumuhod ka. Papatayin kita. Gago ka! Suntok! Suntok! Sasampalin kita. Sino ang nambuli sa'yo? Jiang Yihuay, sa award ceremony mamaya, yung tatay mo. Yihuay, nandito na ang tatay mo. Salamat po. Salamat sa pagpunta, kahit abala kayo. Mga classmate, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Magulang ng kinatawan ng mga mag-aaral na may kahusayan, umakyat sa entablado para magsalita. Baka hindi alam ng lahat. Madalas kong sinasabi kay Xiao Huai, ang buhay ay hindi isang marathon na mag-isa. Kasama mo palagi ang iyong tatay. Kaya, ang pinakamahusay na edukasyon, nataik ay nakatago sa araw-araw na pagsasama. Hahaha. Halos mabutas na ang balat. Hindi mo ba nararamdaman ang sakit? Hoy, Xiao Huai, maaring ibahagi sa lahat. Ang tatay ko kadalasan. Paano sinusuportahan ang iyong pag-aaral? Jiang Yihuay, may naiwan akong gamit sa palaruan. Samahan mo akong hanapin. Hindi mo kailangang magsinungaling kanina. Hindi maganda ang pagsisinungaling. Pero, hindi mo rin kailangang umakyat sa entablado, di ba? Salamat. Jiang Yihuay, alam ko na ang lahat. Naisip mo na bang lumaban? O kaya ay magreklamo sa pulis? Walang saysay ang mga ito. Pananakit sa pamilya. Walang ganoon. Uminom lang ako ng kaunti. Nagtapon lang ng kaunting gamit. Bata pa, hindi pa alam ang tama. Pasensya na at pinapunta pa kayo. Huwag na ulit itong mauulit. Sa susunod, bawasan ang pag-inom. Masama ang epekto nito sa bata. Oo, sige. Ingat po sa pag-alis. Gago ka. Lumakas ang loob mo ah. Tingnan mo ngayon kung paano kita aayusin. Jiang Yihuay, nandito ako para sa'yo. Matutulungan kita. Pero ang tatay ko,
Sanay na sanay sa paggamit ng dahas para solusyonan ang mga problema. Ayokong masaktan ka dahil dito. Sa mga ganitong problema, marami na akong karanasan dito. Huwag mo isipin na estudyante lang ako. Sa totoo lang. Maniniwala kaya si Jiang Yihuai sa akin? Pero kahit ano pa ang sabihin, parang science fiction lang ang galing sa hinaharap. Hindi ko rin maipaliwanag ng maayos. Ano ba talaga? Sa totoo lang, bakit hindi mo na lang ako samahan? Wag na. Kunwari na lang hindi mo alam. Aalis na ako kapag nakapasa ako sa graduate school. Sayang lang ang oras. Jiang Yihuai, maniwala ka naman sa akin kahit isang beses lang, pwede ba? Subukan muna natin. Kung sakaling sa gitna, hindi mo matanggap, aalis agad ako. Ano sa tingin mo? Hoy, saan tayo pupunta? Puntahan muna natin yung magulang na hindi karapat-dapat sa titulong magaling na magulang, ibaba sa pwesto. 3 taon nang sunod-sunod na nanalo si Tatay Jiang bilang magaling na magulang. Siya ang huwaran ng magandang pakikipagtulungan sa ating baitang. Bigyan natin siya ng palakpak. Sobra naman ang papuri nyo, Guro Zhang. Dapat lang naman ito bilang magulang. Guro, mayroon akong tungkol sa nais kong magmungkahi laban sa karahasan. Lin Yuli, ang iyong mungkahi ay maaaring pag-usapan sa susunod na class meeting. Ngayon ay ang awarding ceremony para kay Tatay Jiang. Parang hindi ba parang walang kinalaman sa atin ang laban sa karahasan? Ang laban sa karahasan ay may direktang kinalaman sa atin. Ang karahasan, sa iba't ibang anyo nito, ay umiiral sa ating lipunan. Karahasan sa paaralan, karahasan sa internet, emosyonal na pang-aabuso, at maging ang pananakit sa pamilya. Guro Zhang, ngayong narito ang mga magulang na kinikilala, maaari tayong mag-usap at magbahagi ng ideya. Hindi ba't ito ay isang napakagandang pagkakataon? Halika. Ang karahasan ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pinsala, kundi pati na ng psikolohikal na trauma. Kung tayo ay makakapag-umpisa ng mas maaga sa pagpigil at pag-iwas dito, ay sa mundong ito ay mababawasan ang bilang ng mga biktima. Kung nais nating baguhin ang mundo, maaari tayong magsimula sa pagtutol sa pananakit sa pamilya, sa pagliligtas sa mga taong nasa ating paligid. Magaling, sumusuporta ako laban sa karahasan. Sumusuporta rin ako. Tatay Jiang, ano ang masasabi ninyo sa mungkahing ito? Maganda. Makabuluhan. Guro Zhang, naalala ko bigla. May mahalagang lakad pa pala ako. Mauna na ako. Sandali Sumusuporta rin ako sa mungkahi ni Lin Yuli. Unang beses. Sa wakas, ay nakita ko na ang tunay na ngiti ni Jiang Yihuai. Sinong hinahanap ninyo? Kumusta po? Kung sakaling narinig o nakita ninyo dati yung pang-aabuso sa pamilya, pwede po ba kayong tumestigo? Oo, sige, pwede. Hoy, ito. Salamat doktora sa pag-eksamin sa mga sugat ko. Ayos! Ngayong mayroon na tayong protective order na may legal na bisa, kailangang lumayas ng bahay ang tatay mo. Safe ka na mula ngayon. Kung wala ka, hindi ko makukuha ang dokumentong ito. Lin Yuli. Salamat. Sabi ko sa'yo, tama ang pagtitiwala mo sa akin. Ba't ang dami mong alam? Minsan naiisip ko, parang may sixth sense ka. Saka yung coincidence sa storage room. Ako, Nag-aaral ata ako ng sobra, nagiging tanga na. pinag-aralan ko to at kinonsulta ang lawyer para sa'yo. Sumakit ang likod ko at naninigas ang mga binti sa pagod. Para sa akin? Oh,
Kaya, paano mo ko babayaran? Tuturuan kita mag-aral. Magpakasal ka na sa akin. Hindi ba ito yung klasikong paraan ng pagbabayad utang? Bawasan mo ang pagbabasa ng mga romantic novel. Ang resulta ng huling pop quiz ay sobrang pangit. Ikaw, saang eskwelahan mo gustong mag-master? Si Jiang Yihuai, kaya ay gustong mag-apply sa parehong school na gusto ko? Eh di ikaw naman. Matutulungan kitang mag-aral, makapasa sa school na gusto mo. Bilang kapalit, sabay tayong pumasa sa magandang school. Hindi ba maganda iyon? Si. Hoy, protective order. Akala mo dahil may ganitong sirasirang papel, ay pwede ka nang magmalaki sa harap ko? Ha? Tingnan mo ngayon kung hindi kita papatayin. Umalis ka bukas. Kung gagalaw ka ulit, kakausapin ko ang abogado at pag-uusapan natin ang sentensya mo. Anak, nakita ko ang resulta ng exam mo. Kung sa susunod na math exam, ay makakakuha ka ng 100 puntos. Bibigyan kita ni nanay ng pinakamahal na restaurant sa downtown, na revolving restaurant para sa hapunan. Talaga? Eh, gusto ko ng dinner para sa dalawa. Simula ngayon, sisipagan ko na sa pag-aaral. Kahit ikaw pa, huwag mo akong istorbohin. Baboy ka ba? Tulog ka ng tulog. World class na masamang aso. Bata-bata. Ang hirap pumili. Yung function problem na tinuro sa klase, naintindihan mo ba? Hindi ko naintindihan, Teacher Jiang. Paki-explain naman. Si Jiang Yihuai araw-araw, magkadikit sila ni Lin Yuli. Nagkakarelasyon kaya sila? Mukha nga. Yihuai, itong contest problem, pwede mo ba akong tulungan? Hoy, pagod na utak ko sa pag-aaral. Hahanapin ko si Yushan para magka-energy ulit. Yihuai, Sabi ng teacher, bawal pumunta sa ibang section. Sa hallway na lang tayo mag-usap. Halina't pumili na kayong lahat. Ano ang gusto ninyong kainin? Ano ang kukunin? Ay, gusto ko ng masarap. Gusto ko tong kainin. Jiang Yihuai. Ang sarap ng inumin na ito. Isang bote na lang ang natira sa supermarket. Wala ka sa iyong upuan. Bakit ka gala ng gala?
Ang tutorya ni Jiang Yihuai. Ang strict naman nito. Sayang, pinag-effortan ko pang ang dalhan siya ng inumin. Hindi marunong magpasalamat. Mga estudyante, klase na. Buksan ninyo ang inyong mga libro sa pahina 76. Tingnan natin ang case study na ito. Nahiram ang aking textbook. Ilapit mo ang iyo. Ayaw ko. Hey, hindi ako tulad ng iba. Habang nagme-memorize ang aking kaklase, dinagdagan pa ang problema. Mukha siyang galit na pusa. Mga estudyante, tapos na ang klase. Paalam, guro. Report. Pupunta ako sa CR. Hindi mo naman kailangang sabihin sa akin yan. Hindi mo sinabi. Huwag kang magpagalagala. Ang test paper mo na may score na 17. Hayaan si Jiang Yihuai na magturo. Sayang lang ang oras niya. Nakakainit ng ulo, pero kailangan kong ngumiti. Kapag nakapasa na ako, saka ko siya babawiin. Nasaan ang class fund? Tandang-tanda ko, inilagay ko sa mesa. Bakit hindi ko na mahanap? Lin Yuli, ikaw ang kumuha, no? Ngayon, bigla siyang nag-aya ng merienda para sa lahat, para maitago ang ninakaw niya, sigurado. Kung hindi, bakit hindi niya tayo inaya dati? Tama. Huwag kayong magkalat ng chismis. Ang pamilya ni Yuli sa Ningcheng ay isa sa pinakamalaki at pinakamayamang angkan. Hindi niya kailangan ng pera ng klase. Hindi ako sigurado. Minsan, may mga tao na may mental health issues. Gusto nila ng thrill. Angkop ba na siraan mo ang kapwa mo estudyante nang walang ebidensya? Jiao Meng. Kung ganoon, suriin natin ang bag niya para mapatunayan niyang malinis ang konsensya niya. Payag ako, pero hindi lang ako. Lahat ng estudyante dapat masuri. Sige, ikaw ang mauna. Hindi ba ito ang pera ng klase? Hindi ko ito kinuha. May nagtangka talagang mag-set up sa akin. Lin Yuli, huwag kang magpanggap na biktima. Tama na. Patutunayan kong inosente siya. Nakakapagtaka. Si Jiang Yihuai, ang cold at matalinong estudyante, ano bang dahilan para ipagtanggol si Lin Yuli? Sa tingin ko, malayong umiibig siya. Jiang Yihuai. Talaga bang naniniwala kang hindi ako ang nagnakaw? Alam ko, hindi ikaw ang tipo ng taong yun. Kung ganoon, sa isip mo, anong klaseng tao ako? Napakabuti? O napakaganda? Mukhang alam ko na kung sino. Sino yon? Sige, bye. Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako? Naniniwala? Ang akin lang, akala ko kasi maganda ang relasyon mo at ni Yiwei, kaya hindi mo siya maiisip ng ganoon. Kapag may oras ka, magpatingin ka sa mata. Saan mo nakita na maganda ang relasyon namin? Hindi ba't madalas siyang pumunta sa'yo? Hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi na mauulit yon. Hahanapin ko muna siya para linawin ang usapin tungkol sa class fund. Ano ba ang ibig sabihin ng sinabi niya? Yun ba ang iniisip ko? Yihuai, bakit ka nandito? Ito ang unang pagkakataon na pumunta ka rito. Ikaw ba ang sadyang nagpakana para magnakaw ng class fund si Yuli? Hindi ako yon. Pumunta ka rito para lang kay Yuli? Yihuai, hindi ka naman ganyan dati. Nabihag ka ng isipan ni Yuli. Ano ba talaga ang meron siya? Yihuai, magising ka na. Ako ang tunay na mabuti sa'yo. Jiang Yihuei, pumunta ako sa monitoring room at kinunan ko ng video ang lahat ng ebidensya.
Anong ebidensya? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ano sa palagay mo? Yihuay, malaking pagkakamali to. Nakita ko lang na nakabukas ang bag niya, kaya tinulungan kong isara. Huwag kang magdadahilan. Ibigay mo sa akin ang video. Ipapakita ko ito sa buong klase. Hindi, huwag. Yihuay, huwag mo akong tratuhin ng ganyan, dahil lang sa kanya. UI, alam mo ba ang pinakamagandang bagay sa pagiging estudyante? Kapag nagkamali ka, pwede mong itama agad. Sinabi ko na, pagkakamali lang yon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Buburahin ko ang footage. Tulad ng sinabi mo, pagkakamali lang. Magpaliwanag ka sa mga kaklase natin. Hala, paano nangyari yun? Okay lang ba ang ginawa ko? Ikaw ang bahala. Gagawin ko ang sinabi ko. Sana ganoon ka rin. Si, pangako. Plastic na puting lotus na nagpapakabait sa harap ni Jiang Yihuay. Bubunutin ko ang peking mukha mo, balang araw. Pasensya na. Hoy, nagkakamali ako sa'yo. Gusto mo raw mag-aral ng mabuti, di ba? Eto, pahiramin kita ng notes ko. Saka itong akin. Aray, ang galing ng pakikisama ko, no? Nabighani ka ba sa akin? Mali ang formula dito. Mali rin ang grammar dito. At ito pa, ang pangit ng sulat. Yung batang lalaking yan, 20 taong gulang. Ang cute naman. Paano siya naging ganon katsundere? Totoo naman. Hindi talaga magagamit tong mga notes na to. Ito lang talaga ang gusto ko. Lampas 100 ang math ko. Kailangan kong sabihin agad kay mama. Hoy, ingat. Jiang Yihuay, dinner tayo mamaya. Ayoko. Ito ang reward ko sa pag-unlad ko sa exam. Ikaw ang nagturo sa akin. May parte ka sa pag-unlad na yon. Ayoko pumunta. Hindi pwede. Kailangan pumunta ka. Kung hindi ka pupunta, hindi rin ako makakakain. Ang ibig kong sabihin, ito yung in-order ng nanay ko para sa 2 tao. Kung ako lang ang pupunta, mabibiro lang ako. Di ba? Hoy, Jiang Yihuay! Isipin mo na lang, pahinga, pagkatapos mag-aral. At saka, may meteor shower daw mamayang gabi. Magandang panahon, magandang tanawin, at masarap na pagkain. Bihira lang magsama-sama ang mga yan. Ito ba yung sinasabi mong magandang tanawin? Nandito na tayo eh. At saka, nandito naman ang masarap na pagkain. Tara na. Magandang gabi po, 2 po kayo. Pakita po ninyo ang inyong reservation letter. Nasaan yung reservation letter ko? Akala ko nasa bag ko. Baka nahangin yung malakas na hangin kanina. Ate, nagpa-reserve talaga kami. Pero sobrang lakas ng ulan ngayon. Baka nawala sa daan yung reservation slip namin. Eto, tingnan mo. Ito yung text ng nanay ko, na ipa-reserve na niya. Pwede ba? Papasukin niyo na kami. Pasensya na, hindi kayo makakapasok kung wala yung slip. Pero ang lakas-lakas ng ulan ngayon. Magpa-reserve na lang kayo ulit.
Dapat pumili ka ng lugar kung magpapalimos ka. Umalis ka dyan. Huwag kang hamarang. Sige na. Uwi na muna tayo. Nadidismaya ka. Hindi naman. Kahit na wala na yung reward, yung resulta ng pagsisikap ko ay totoo pa rin yun. Marami pang ibang restaurant. Pumili na lang tayo ng iba. Oras na ng pagkain. Mukhang mahaba pa yung pila. Gutom ka na. Hindi naman masyado. Kainin mo muna ito para may laman tiyan mo. Hati tayo. Kahit walang masarap na pagkain o magandang tanawin, ngayong gabi ay siguradong magiging pinakamakabuluhan at pinaka-memorable kong araw. Salamat sa paghatid sa akin. Maaga kang matulog. Konti na lang ang araw bago ang entrance exam. Kapag sineryoso mo ang pag-aaral, hindi ka magsisisi. Parang ikaw, hindi ka na magsisisi kailanman. Uuwi na muna ako. Wait, nasaan na ang susi ko? Ang huli na, wala rin akong mahanap na locksmith. Talagang ngayong araw ang pinakamalas kong araw. Naniniwala na ako ngayon na ngayong araw ang magiging pinaka-memorable at pinakamakabuluhan para sa'yo. Ang bibig mo, parang lason talaga. Wala akong narinig na maganda. Kung okay lang sa'yo, gusto mo bang tumuloy muna sa bahay ko? Ito, gusto kong marinig. Tara. Bago ang tuwalya. Nasa kwarto ang banyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa'kin. Sa katawan ko ngayong gabi, parang may amoy ka na. Hindi. Ang ibig kong sabihin, pareho pala tayo ng shampoo. Good night. Bakit ngayon hindi ka nang aasa? Ano to? Naipit ang buhok ko. Hindi naman naipit. Bakit nasa kwarto mo ako? Ikaw ang pumunta sa kwarto ko, di ba? Baba ka naman. Tingnan mong mabuti. Tingnan mo, hindi mo man lang sinarado ng maayos yung pinto. Kaya ako napunta sa maling kwarto. Kung ibang tao ang napunta rito, delikado yon. Kahit gaano ka delikado, hindi naman kasing delikado mo. Mabait ako ngayon. Hindi na kita pag-iinitan. Lining. Narito po. Lin Yuli. Ay, nandito na rin po siguro Jiang Yihuai. Wow, yung top student nagde-date ng hayagan? Ahahaha. Ilang linggo na lang, exam na. Sa pag-aaral ninyo, ilagay ang isip ninyo. Si classmate Jiang Yihuai ay hinirang bilang model student ng buong paaralan. Umakyat ka at kunin mo ang tropeo. Anong
nangyayari sa inyong dalawa? Nagsasama na kayo? Wala, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay, Hindi na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Lahat, mag-self-review kayo. Kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo. ayoko nga niyan. Ito ang gusto ko. Pwede mo rin ba yang ibigay sa akin? Baka sakali. Madikit sa swerte ng top student, makakuha ako ng magandang marka sa exam. Bakit mo ibinigay kay Lin Yuli ang tropeo na bigay ng paaralan? Dahil gusto niya, Jihwa, ano ba talaga si Lin Yuli ang ginamit para linlangin ka? Hindi naman talaga siya ang nagustuhan mo. Yuwei, tama na yan. Huwag mo na akong hanapin sa susunod. Masama ang magiging epekto. Mga haskang agawin si Jiang Yihuai sa akin. Hindi kita patatawarin. Sino ba tong walang magawa? Kitang-kita namang hindi maganda ang balak. Jiang Yihuai, tapos ng klase. Bakit hindi ka pa umaalis? Saglit lang, may sasagutan pa ako. Mauna ka na. Kung kumalat ang maling chismis ng taong to tungkol kay Jiang Yihuai, anong gagawin ko? Kailangan kong pigilan ito ng maaga. Akala ko hindi ka darating. Ling Yuli, Yuwai! Nagbibiro ka ba sa akin? Kung wala namang importante, aalis na ako. nakita mo ba? Magkasama na kami ni Jiang Yihuai mula pa noong bata. Ilang taon na kaming magkasama. Sandali lang siyang nabihag ng panggagaway mo. Payo ko sa'yo, huwag kang maging kabit ng buong pagkatao. Ang cute-cute pala ni Jiang Yihuai noong bata siya. Anong ginagawa mo? Tinitignan ko ng maigi. Paano ko malalaman kung peke lang ang larawan na dala mo? Huwag kang magmalaki. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakaayaw niya ay ang mga tulad mong taong mataas ang lipad. Kung may oras ka para sa ganyan, mas mabuti pang magsagot ka ng pagsusulit. Anong karapatan mong sabihin yan? Si Jiang Yihuai, mag-aaral siya para sa masteral sa prestihiyosong paaralan. Huwag kang magpanggap at sayangin ang oras niya. Oy, nakakatawa talaga ang itsura mong hysterical. Lilinisan ko ang utak mo. Ingat. Interesante yung video na kinunan kanina. Ipakita kaya natin sa guro? Kaklase, hindi. Malaking pagkakamali lang yun. Lin Yuli, magrereklamo ka sa guro? Gusto mong hindi ako makapag-exam? Yuwei, hindi ako tulad mong tuso. Zhou Jingyan, salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Walang anuman. Maigi sigurong ayusin mo muna ang damit mo. Oo, pasasalamatan kita sa susunod. Jiang Yihuai, bakit nandito ka pa sa silid-aralan? Ang gabi na. Oh, hinihintay mo ba ako? Hindi naman. Nagawa mo na to, di ba? Halatang hinihintay mo lang ako. Ayaw mo pang aminin. Naisip ko, tropa mo to. Mas mabuti kung ikaw ang mag-iingat. Mas may saysay. Gusto mo naman to, di ba? Oo, gusto ko. Pero simbolo rin to ng paghihirap at tagumpay mo sa kolehiyo. Kaya hindi pwedeng ibigay mo lang dahil gusto ko. At saka, ang gusto ko, hindi lang tong tropeya. Lin Yuli, yung paggusto at pag-ayaw mo, ganun ba kadali? Bahala ka. Oy. Bakit ka biglang nagalit? Dito,
Tingnan muna natin ang given conditions. Si Jiang Yihuai, mag-aaral sa prestihiyosong universidad para sa master's degree. Huwag mo nang pahabain ang oras niya. Mag-aral ka na lang sa sarili mong test paper. Lalabas muna ako para huminga. Senior. Ang swerte, nakita na naman kita. Gusto mo ng soft drinks? Edi, manlibre ako sa'yo mamayang gabi. Si Zhou Jingyan yon, yung sophomore, di ba? Nagpalit na ng husto si Lin Yuli. Ang hirap intindihin. Paano mo nalaman na nagkakarelasyon sila? Kagabi, nakita ko sila na sunod-sunod na lumabas sa experimental building. Baka naman gusto niya ng mas batang junior. Tama ba? Experimental building. Hoy, Yuli. Yung lalaking kanina, bakit siya pa ang nagdala ng tubig para sa'yo? Nagkakagusto ba siya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Dumadaan lang siya. Second year na siya. Nasa ilalim lang ng building natin. Paano siya dumadaan? Akala mo ba tanga ako? Lin Yuli. Nag-aaral ka ba ng patago nang hindi ko alam? Kailangan ko pa bang itago sa'yo pag nag-aaral ako? Ito ang galing ng isang magaling. Lahat ito ay dahil sa tulong ng pagtuturo ni Guro Jiang. Guro Jiang, gusto mo ba ng soft drinks? Ayoko. May problema ka ba? Sabihin mo para maging masaya ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bakit bigla kang naging malamig sa akin? Dahil ba talaga kay Yuwei? Ayos, si Jiang Yihuai, sa loob lang ng 1 minuto, nakagawa ng 26 na push-up. Ano ba yan? Si Zhou Jingyan sa klase namin, 28 ang nagawa. Siyang pinakamataas na record. Kanina, hindi ako seryoso. Kaya kong talunin yan anumang oras. Ganon din ako. Edi, dagdagan nyo ng 1 minuto, at maglaban kayo. Ang sarap maging bata. Sobra ang lakas ng katawan. Manalo na si Jiang Yihuai. 2 push-up na ba ang lamang ni Zhou Jingyan? Tingnan mo, parang yung dalawa, ex mo at current mo, nag-aagawan. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wow, Wow. 35 kay Jiang Yihuai, 31 kay Zhou Jingyan. Mas magaling pa rin ang senior. Senior. Pagkatapos ng klase mamaya, sabay tayong kakain. Pwede bang mamili ako ng masarap? Ilang push-up lang ang ginawa mo? Gutom ka na agad? Anong gusto mong kainin? Si? Romantikong hapunan. Yung nabook ko lang sa phone ng 2 coupon na 50% off. Bihira lang to. Ngayon pa mismo mag-expire. Mukhang okay naman. Lin Yuli, aalis ka na ba o hindi? Mamaya na lang pagkatapos ng klase. Si? Gutom na si Zhou Jingyan sa pagpapawis sa push-ups. Gutom ka na ba? Masakit ba ang kamay mo? Hindi naman ako baboy na puro pagkain lang ang iniisip. Jiang Yihuai, bakit mo ko hindi pinapansin kanina sa klase? Ay, bigla sumakit ang tiyan ko. Ang dami mong inaasikaso sa iba. Bakit hindi mo inaayos ang sarili mo? Nag-aalala ka sa akin? Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Pero, ikaw lang ang pinoproblema ko. Huwag kang daldal ng daldal. Mag-aral ka na lang. Araw-araw, puro aral ka na lang. Talaga bang ang pinakamatinding kalaban ko sa pag-ibig ay ang pag-aaral?
Hindi ka ba marunong tumanggi sa iba? Sino? Si Jojing yan ba ang sinasabi mo? Kami lang ay magkaklase. Malapit na ang exam. Huwag kang palaging makipag-hangout sa mga mas batang estudyante. Eh? Pwede ba akong palaging kasama mo? Ikaw, may gagawin ka pagkatapos ng klase. Kakain kami ng candlelight dinner. Ang romantic naman, kasama si Kiao Yushan. At si Jojing yan. Kung wala kang gagawin pagkatapos ng klase, gusto mo bang sumama sa amin para kumain? Ayoko, mag-aaral ako. Sige, mag-aral kang mabuti. Ang cheesy talaga ng candlelight dinner. Kanina pa nga ang romantic raw. Ate, Tara na. Maagang matapos kumain. Kailangan kong umuwi para mag-aral. anong nangyari? Naalala ko lang yung isang masayang bagay. Nawala ko dati yung invitation letter. Kaya hindi ako nakakain kasama ng kaibigan ko. Ang lala talaga. Ang lala talaga. Paano ka naging masaya? Oy! Yihoy, anong ginagawa mo rito? Ay, dumadaan lang ako. Ang swerte naman! Hindi ka pa kumakain, di ba? Sabay na tayo. Kain tayo dyan. Hindi na, uuwi na muna ako. Binigyan ako ng classmate ko ng 2 kupon. Para lang to sa pagtuturo mo sa akin. Quits na tayo. Tara na. Nakita ko yung sa table nila. Masarap yung braised pork. I-order na lang natin yon. Ikaw bahala, ikaw na mag-order. Tulungan mo ko pumili. Bilis. Alin ba talaga? Ito na. Ito? Hindi ko inakala. Nakipag-date talaga si Lin Yuli sa underclassman. Sabi ko na sa'yo, mga ganyang klase ng tao, naghahanap lang ng bago, para sa kasiyahan lang. Nakita ko silang 2 noong isang araw, nagtatago sa laboratory, magkayakap. Jiang Yihuay. Ano, kayo rin? Ang swerte naman, dito rin kami kakain. Yung iba dito, sabi mag-aaral daw? Hoy, Lin! Di karapatan naming kumain kung saan namin gusto. Kailangan pa ba naming magpaalam sa'yo bago kumain? Oy, o kaya sabay na tayo? Mukhang wala naman sa isip niya ang pag-aaral. Hayaan na natin sila. Ate, ang sarap ng ice cream na to. Gusto mo rin ba? Ano ba yung ugali niya? Ate, okay lang ba to sa'yo? Nakita mo ba yung pagka-sarcastic niya kanina? Ang init ng ulo. Ate? Si Senior Jiang pala yung sinasabi mo. Yung binigay mo sa Kin na phone kanina para magkaroon ng idea sa pagpili ng regalo. Para sa kanya rin yon? Wag na nating pag-usapan yon. Kain na tayo. Ako pa namang naghahanap ng regalo para sa palitan ng trophy. Si Jiang, yung walang puso, si Huay. Ituring mo na lang na tinanggap ko ang kabutihang loob mo. Huwag mo na kong hanapin muli. Yuhuay! Sandali! Babalik ka ba para kay Lin Yuli?
Jiang Yihuai. Mahal kita. Ayokong makita na dahil kay Lin Yuli, nagiging hamak katulad ko. Ikaw. Mahal mo si Lin Yuli, di ba? Huwag kang babalik sa kanya, please. Hindi talaga siya bagay sa'yo. At hindi rin talaga ako bagay sa'yo. Huwag mo nang siraan siya sa susunod. Ayaw ko. Ayaw mong marinig? O ayaw mo sa akin? Libreng regalo mula sa tindahan. Suplada. Anong pinagsasaya mo? Nakakuha ako ng perpektong marka sa math. Ang iyong masakit na salita. Talagang hindi ka nagpapabigo. Ate, yung ribbon na pinili mo kagabi, nakalimutan kong kunin. Hindi ba nahuli ang pagbibigay mo ng regalo? Hindi naman. Maligayang exam, ate. Sa susunod, hindi na kita istorbo sa pag-aaral mo. Mukhang ang bait-bait ni Jiang Yihuai. Mas mabuti pang kumuha ng bato sa kalsada. Mas malambot pa yon sa kanya. Regalo sa'yo ni Zhou Jingyan bilang tanda ng pag-ibig. Ano bang sinasabi mo? Hindi yan tanda ng pag-ibig. Gusto mo ba? Hindi ba't binigay mo sa akin yung trophy mo? Ito naman ang kapalit. Hindi ko kailangan. Huwag mo namang ayawan. Matagal ko tong pinag-isipan. Nagpa-advise pa ako sa isang lalaki. Yung, second year na yon kanina? Oo, kahapon sa kantin. Ipinakita ko sa kanya gamit ang phone ko at matagal niya yung tiningnan para magbigay ng opinyon. Bakit naman palagi siyang pumupunta sa'yo nitong mga nakaraang araw? At may nakakita pa sa inyo na nagkita ng mag-isa sa lab building. Anong ibig sabihin ng magkita ng mag-isa? Sa totoo lang, ako yung nakipagkita kay Yuwei noon. Ay, ang swerte naman. Dito rin kami kakain. Kahit anong mangyari, ako at si Zhou Jingyan, magkaklase lang talaga kami. Maniniwala ka man o hindi. Tapusin mo yung sinasabi mo. Naniniwala ako sa'yo. Noong nakaraang araw, niyaya ako ni Yuwei na magkita kaming dalawa. Nag-usap lang kami ng ilang saglit tapos bigla na lang niya akong babasain. Si Zhou Jingyan ang sumaklolo sa akin. Kaya nga kinainan ko siya. Anong pinag-usapan ninyo? Babasain ka? Jiang Yihuai, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Sabi niya, magkasintahan na raw kayo ng ilang taon. Magkasama kayo mula pagkabata. At sobrang close ninyong dalawa. Pinagbawalan niya akong lumapit sa'yo. Pinakita pa niya sa akin ang mga larawan mo noong bata ka. Marami pa nga. Lin Yuli. Ano? Ganun ba? Ganun pala ka-importante ako sa'yo? Ikaw naman, tong nagtatanong ng nagtatanong, di mas concerned ka sa akin? Genius. Nauwi na sa pagbabasa ng patiwarik. Regalo. Ako ba ang una? Ang nagbigay sa iyo ng regalo para sa pagdadalaga mo? Mabuting kaibigan? Bukas ng makalawa. Ang mga magulang mo? Babalik ba para magdiwang kasama mo? Salamat, Yushan. Sabi nila, mag-focus muna ako sa pagsusulit. Ikaw lang ang nakakaalala sa akin. Oh, kawawa naman. Kawawa naman. Halika, aalagaan kita. Hoy, Tio Zhang, yung part-time job na sinabi ninyo dati, kulang pa ba ng tao sa weekend na ito? Sige, pupunta ako bukas. Ang paglalakbay sa oras ay maganda rin pala. Matagal ko nang gustong subukan ang restaurang ito ng sopas. Ilang taon na. Maligayang pagdating.
Ano po? Jiang Yihuai. Bakit ka rin nandito? Isa lang po ba? Halika, dito po. Pwede kang mag-scan ng code sa sulok ng mesa para mag-order. Kuya, ano ang mairerekomenda mo? Ang special ng tindahan ay SOAS. Mainit sa yan. Bakit mo sinasadya na magkunwari? Na parang hindi tayo magkakilala? Siya, kain ka na. Sandali. Kuya, bakit hindi ko maalala? Na umorder ako ng soy milk? Libre yan ng tindahan. Kuya, kilala mo ba yung isang lalaki na ang pangalan ay Jiang Yihuai? Kamukhang kamukha mo yung kaklase ko. Magkamukha talaga kayo. Pero napakabait niyang tao. Hindi tulad mo, napakalamig. Ay, hindi mo na kayang magpanggap? Gusto mong bawiin? Kumain ka na lang. Nena, teka, palitan natin ng numero. Itong pagkain na to, ako na ang bahala. Pasensya na po, Tito. Wala akong dalang cellphone. Nene, pwede kang makipagkamay kahit kanino, kahit sa waiter. Huwag kang magpakadonya dito sa harap ko. Ayos ka lang ba? Wala, Jiang Yihuai. Ikaw ba? Nabuhusan ng sabaw? Nagpakabayani ka pa sa harap ko. Ang lakas ng loob mong gambalain ako. Baka mabasag ko ang binti mo. Hoy, ingat! Munting binibini. Ang ganda-ganda ng mga mata mo. Sayang lang. At hindi marunong pumili. Sa pagpili ng lalaki, hindi lang sa mukha dapat tumingin, kundi pati sa kinabukasan. Ha ha ha. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi kita palalampasin. Aray, sorry na. Mali ako. Hindi na ako uulit. Pangako. Xiao Huai, namumula na ang likod mo sa init. Dali, patingin ka sa ospital. Jiang Yihuai, bakit ang tanga-tanga mo? Kailangan banlawan yan ng malamig na tubig. Dali, asikasuhin natin yan. Tara na. Xiao Huai, buti na lang na ipagtanggol mo ang customer. Dagdagan ko ang pera mo para sa gamot. Kunin mo na. Salamat, Tito Joe. Hubarin mo na ang damit mo, Jiang Yihuai. Bilis! Masyado bang masakit? Di mo maigalaw ang kamay mo? Tutulungan na lang kita. Huwag na. Umalis ka muna. Ako na lang. Ang likod mo ang nasugatan. Kung di agad aasikasuhin, pwedeng magka-blister at magka-impeksyon. Masama yon. Kailangang banlawan ng 20 minuto. Buti na lang at di gaanong malala. Oo nga pala. Kanina, yung pag-subdue mo sa manyakis na yon, ang galing mo, ang bilis at lakas. Madalas kasing may lasing na nagkakagulo sa bahay namin dati. Sanay na ako. Nagtataka rin ako. May doktor ba sa pamilya ninyo? Wala. Matagal ko nang gustong maging isang doktor, kaya marami akong nabasang libro tungkol diyan. Buti nakatulong. Hoy, Jiang Yihuai. Ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Ano ang kaya kong gawin? Yun, ang gagawin ko. Sinabi ko na sa'yo kung ano ang gusto kong gawin. Ang damot mo naman. Kanina pa sa restaurant, nagkunwari ka pang estranghero. Ayoko lang malaman ng ibang tao na magkakilala tayo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nakakahiya bang malaman ng iba na magkakilala tayo? Kung kalahati lang ng kapanatagan at tapang mo ang meron ako, kaya kaya natin. Ikaw na ang bahala. Iwasan mong mabasa. Huwag masyadong gumalaw. Siya na. Bakit ka biglang lumingon? Buti na lang hindi natamaan ng gamot. Salamat sa pag-a-apply ng gamot. Ihahatid na kita pa uwi. Ah, sige. Ang tahimik niya ngayon. May problema kaya siya? Natutulog si Jiang Yihuai? Anong nangyari? Ang ingay.
Jiang Yihuai, may lagnat ka. Hindi mo ba alam? Mamaya na lang tayo kumain ng masarap. Sa gabi, libre ko na yung masarap. Kung hindi mo alam, akala mo may malubha akong sakit. Huwag kang ganyan magsalita. Kung ganito, maging mabait ka. Di ka ba babalik sa klase? Nagpaalam na ako sa class monitor. Anong ipinaalam mo? Kailangan kong alagaan kang mabuti. Ikaw pa naman ang pinakamatalino sa klase natin. Kaya ako na lang, ang mag-aalaga sa'yo. Salamat. Mabuting kaklase. Di ko alam kung ilang estudyante na ang gumamit ng kumot na ito. Hoy, girlfriend mo ba? Di ba siya ang nag-aalaga sa'yo? Bakit ikaw, ang nakahiga at natutulog? Hindi. Nagkulang ba? Yung halik ko? Bakit bigla-bigla kang? Mga kaklase lang tayo. Hindi tama. Ang ganyan. Jiang Yihuai. Hindi ako basta-basta humahalik sa kaklase ko. Kaklase ko siya. Huwag kang kabahan. Hindi ako makikialam sa inyo. Nakatulog ako. Pinag-uusapan ka nga. Hindi mo lang sinakop ang kama ng boyfriend mo. Tinakpan ka pa ng damit niya. Ako. Boyfriend? Naipaliwanag ko na. Hindi siya. Naniniwala. Sige. Kung hindi, edi hindi. Akala niya girlfriend kita. At ang paliwanag ko, itinuring niyang pagtatago. Basta, huwag kang magka-misinterpretasyon. Anong mami misinterpret ko? Na ako ang nagsabi sa kanya. Ganun ba? Wala naman akong mali na naiisip. Anong ikinakabahala mo? Nung nagsusulat ka ng problema, hindi ka naman ganyan katalino. Jiang Yihuai. Samahan mo ako sa isang lugar. Pwede ba? Ngayon, Tara na. Subukan mo rin. Tumayo ka ng nakaharap sa hangin. Nakaka-relax talaga yan. oo, masarap nga. May isa pa akong sikretong talent. Pagtitingin ng palad. Jiang Yihuai. Ang galing-galing mo. Magiging napakaganda ng kinabukasan mo. Lahat ng mga ilaw sa kalawakan, dapat magbigay daan para sa'yo. Maraming bagay tungkol sa'yo. Hindi ko alam noon. Pero ngayon nandito na ako. Kaya kitang tulungan. Huwag ka nang mag-part-time job, okay? Dinala mo ako rito para lang sabihin to? Nakikita ko, napapagod ka na't nagkakasakit. At malapit na rin ang exam mo. Wala akong dahilan para patuloy na tanggapin yung kabutihan mo sa akin. Gusto mo ng dahilan? Madali lang yon. Ngayon, nasa akin ang kalamangan. Ang mga ginawa ko, ituring mo na lang bilang kabayaran. Ayokong magkautang pa sa'yo. Bakit ba lagi mo akong tinatanggihan? Ayaw mo ba? Sa halik ko? Bakit bigla-bigla kang? Sa pagitan ng magkaklase, hindi tama. Ang ganyan. Jiang Yihuai, hindi ako makikipaghalikan sa kaklase. Hindi ba sapat na ang ginawa ko? Di ka pa babalik sa silid-aralan? Gusto mong lumiban? Hindi. Mga estudyante, bukas na ang pagsusulit para sa graduadong paaralan. Naniniwala akong magiging maayos ang pag-aaral ninyo sa kolehiyo at magtatapos ito ng mahusay. Huwag ninyong ikahon ang inyong mga kakayahan. Nasaan si Jiang Yihuai? Alam mo ba kung saan pumunta si Jiang Yihuai?
Si Jiang Yihuai. Pumunta siyang bumili ng gamit sa eskwela. Matagal na siyang umalis. Ginagawa niya ba ito? Para lumayo sa Kin, sabi niya kakain kami ng magkasama ngayong gabi. Ganun ba siya kasigasig na umiwas sa Kin? Ang sayang naman ng pagkain, Jiang Yihuai. Naiisip ko lang ba siya ng sobra, kaya nagkaka-hallucination na ako. Lin Yuli. Maligayang kaarawan. Sayang, wala tayong cake. Wala ring birthday song. Hindi ko kailangan yon. Ito na ang pinakamagandang regalo. Kaya nag-part-time job ka. Para lang makabili ng birthday gift para sa Ikin? Ang saya-saya mo. Oo, ang ganda-ganda. Ang regalo, ang sinasabi ko. At mas gusto na kita, Jiang Yihuai. O siya, uuwi na muna ako. Good luck sa exam mo bukas. Jiang Yihuai. Ang lahat ay magkakaroon ng mas magandang simula. Yung almusal mo bukas, may plano ka na ba? Nabasa ko sa almanaki, mainam na magdala ng almusal para sa iba bukas. Pwede bang dalhan mo ako ng siomai? Kanina nung lumabas ako, tiningnan ko ang almanake. Sabi, iwasan ang paglabas. Mainam na. Halikan mo ako. Magkita tayo bukas sa exam room. Magkita tayo bukas? Sabi ng mga pantas, hindi dapat tumigil ang pag-aaral. Ang asul na pangkulay ay galing sa halaman, ngunit mas matingkad pa ito. Nagre-record ka pa ng mga inspirational quote para sa pag-aaral? Wala kang alam sa romansa? Magaling ka sa exam, Lin Yuli. Sana sa hinaharap, magkaroon pa ako ng pagkakataon na maging kaklase mo. Nakakainis ka talaga, Jiang Yihuai. Ako na 27 taong gulang, naengganyo pa rin ang ganito sa'yo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Xiao Huai, alam na alam ng tatay mo ang pagkakamali niya. Tingnan mo, binilhan pa kita ng tatay mo ng mangga. Paborito mo noong bata ka. Wala akong masasabi sa'yo. Ikaw, Umalis ka na. Hayes? Galit ka pa rin ba sa tatay mo? Magama tayo. Hindi tayo magkaaway na hindi magkasundo. Tatay, matagal na naisip-isip ko na ng mabuti. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring mabuting ama. Noong 3 taong gulang ako, nagka-allergy ako sa mangga, kaya hindi na ako ulit kumain. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Bukas na ang entrance exam mo para sa grad school, di ba? Ako, hindi ba't pwede lang akong mag-alala sa sarili kong anak? Talaga bang? Kailangan bang lumuhod ako sa harap mo at humingi ng tawad bago mo ako patawarin? Sige, lumuluhod na ako. Xiao Huai. Tatay, noong nakaraan, nadali ang braso ko. Tapos, ngayon naman, may cancer ako. Mukhang wala na akong masyadong panahon. Sa huli, gusto ko lang makakain kasama ka. Huling beses na ito. Siya? Nabili ko na ang mga sangkap. Mag-aral ka lang ng mabuti. Halika. Halika na. Kain na tayo. Kain na. Malaki ang pressure sa pag-aaral. Kumain ka ng maraming karne. Magkarga ka ng enerhiya. Kain na.
Sao Huay. Jiang Yihuai. Hoy Boss Chiang. Yung, nakatulog na ang anak ko. Sige na, usapan na to. Ibebenta ko siya sa'yo, papuntahin sa Myanmar para magtrabaho. Yung utang ko, mabubura na yon. Oy. Hemp, ang yabang mo ha? Anak ka nang, hindi kita kayang patigilin. Hemp. Ha? Bakit ako natulog sa sahig? Anong oras na? 6点50分。Anong nangyari? Tatlong araw na gamot? Tuwa? Ang bilis mong nagising. Malaki ang pressure sa pag-aaral. Kumain ka ng maraming karne. Magpalakas ka. Jiang Jie, buksan mo ang pinto. Huwag kang mag-effort. Nasa loob ng bahay. Manatili kang maayos dyan. Bilisan mo at buksan ang pinto. Jiang Yihuai, sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng master's degree. Alam mo, anong silbi ng master's degree na yan? Ha? Mas mabuti pang magtrabaho ka sa hilaga ng Myanmar para kumita. Sa hinaharap, magiging maganda ang buhay mo kahit na pumasa ka. Sa bandang huli, kailangan mo pa ring magtrabaho sa labas. Kaya mas mabuti pang ngayon pa lang, magtrabaho ka ng 2 taon. Ama mo ako. Hindi kita ipapahamak. Yang Ye. Napakasama mo. Kahit magwala ka pa, wala ring mangyayari. Kapag dumating na ang sasakyan ni Brother Kiang, palalayain kita. Jiang Yihuai, wala man lang tayong paraan para makipag-ugnayan. Hindi talaga ako karapat-dapat na kaklase. Ito ang cellphone para sa'yo. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Anong ibig sabihin niya? Nilalayuan niya ba ako? Nilalayuan niya ba ako? Bakit wala pa si Jiang Yihuai sa paaralan? Hindi siya nahuhuli. Jiang Yihuai, bakit hindi ka pa pumapasok sa eskwelahan? Yuli. Ikinulong ako ng tatay ko sa bahay. Ano? Sasaklolo ako sa'yo agad. Hintayin mo ako. Oy. Hindi ko dapat siya kinontak. Paano kung makaapekto ito sa pagre-review niya para sa entrance exam? Oy, batang estudyante, sa totoo lang hindi mo na kailangang sumama sa amin. Ihahatid namin ang kaklase mo ng ligtas sa testing center. Umuwi ka na, maghanda ka para sa exam.
Hindi pwede. Gusto kong makita mismo na papasok siya sa testing center. Bakit maaga pa ring dumating si Kuya Kyang? Kunin mo na agad yung batang yun para sa akin. Ako ay isang pulis sa Jiangcheng. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Hoy, ito. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Anong nangyari? May nasaktan ka ba? Tara na. Tumigil ka nga. Anong ginagawa mo? Anak ko to. Pinapagalitan ko lang. Labag ba yon sa batas? Ikaw. Ako na ang bahala dito. Xiao Zhang, dalhin mo na agad ang 2 estudyanteng ito sa testing center. Salamat. Tumayo ka ng maayos. Inihanda ko na ang agahan mo. Kainin mo na. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin ng paulit-ulit. Jiang Yihuai. Anong nangyari? Pagkatapos ng exam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ngayon, huwag kang mawawala. Pangako. Maligayang pagtatapos. Tingnan natin to. Wow! Diretso kong sasabihin, galing ako sa hinaharap. Mahirap bang paniwalaan? Yuli. Kanina lang, nag-notify yung monitor sa GC. May dinner daw sa KTV. Pumunta ka ha? Pagkatapos ng graduation, magkakanya-kanya na tayo. Sigurado ka ba na hindi mo sasabihin kay Jiang, yung genius? Oy, ang pagiging mangangaso, kailangan ng pasensya. Hintayin mong lumapit ang prey sa palad mo, saka mo mahuhuli. Pero narinig ko, maraming mga junior na babae ang nakapila para magtapat ng nararamdaman kay Jiang Yihuai. Kailangan mong magmadali. Mga bata lang yon. Hindi papansinin ni Jiang Yihuai yon. Gets ko. Siya, ikaw lang ang iniisip niya. Kasi naman, pagligtas ng isang magandang babae sa isang bayani, iniligtas mo siya sa peligro. Mahirap sabihin. Baka siya pa ang unang magtapat sa'yo. Kung si Jiang Yihuai ang magsasabi ng nararamdaman niya, parang imposible yon. Parang magbabanggaan na lang ang mga bituin. Teka, usap na lang tayo mamayang gabi. Mamaya na lang. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, sagutin mo ang tawag. Mahal kita. Kailanman sa nakaraan, sa hinaharap, o sa kasalukuyan, hinding-hindi ako magdadalawang isip na mahalin ka. Ako, ibubunyag ko sa iyo ang aking sikreto. Dapat ba akong matuwa o mawalan ng pag-asa? Lin Yuli, napakaganda ng iyong pagkatao. Pero hindi ka dapat mahatak ng aking makasariling sa putik na ito. Jiang Yihuai, duwag ka. Iniligtas kita. Hindi ba dapat magpasalamat ka man lang? Ngayon, hindi kita tatantanan. Duwag. Lin Yuli, ingat! Ayos ka lang? Nandito ka naman, parang pader, wala nang mangyayari sa akin. Kanina, sa sandaling iyon, bumilis ba ang tibok ng puso mo? Kahit ang mga bata sa kindergarten, marunong nang tumawid ng maayos. Ilang taon ka na ba? Paano kung sabihin kong 27 taon na ako? Maniniwala ka ba? Mas delikado pa ako sa lobo. Pusang 21 anyos. Anong gusto mo? Pwede kong matupad iyon. Para sa'yo. Para lang. Mabawi ang utang na loob. Kung gawin kitang boyfriend, pwede ba yon? Samahan mo akong manood ng sine mamayang gabi.
Kung pagkatapos ng sine, wala ka pa ring sagot, hindi na kita guguluhin pa. Siya? Ngayon, ako ang bibili ng tiket. Naalala mo pa yung nawala kong tiket? Mahirap yung hindi maalala. Eh, ayos na yan. Desidido na. Jiang Yihuai, kung mawala ka ulit ngayon, talagang magagalit ako. Siya, hindi kita pagagalitin. Hello? Magandang araw. Ikaw ba si Jiang Yihuai? Ito ang istasyon ng pulisya ng Ningcheng. Gusto kang makita ng iyong ama. Huling pagkakataon na. Kami niya, hindi na kailangang magkita. Iginagalang namin ang iyong desisyon. Ngunit sa ngalan ng humanitarianismo, inirerekomenda naming pumunta ka rito. Ito pala ang sagot mo sa akin. Batang babae, sarado na ang sinihan. Ang hinihintay mo, baka hindi na darating. Umuwi ka na. Uuwi na ako ngayon. Salamat. Lin Yuli. Hindi na dapat ako pumunta para makita siya. Paumanhin. Huwag ka nang magalit. Sino ka? Guwapo. Paumanhin. Nagkamali ako ng tao. Mahal kita. Kahit noon, sa hinaharap, o ngayon, walang atubili kong mamahalin ka. Paano kung sabihin kong ako ay 27 taong gulang na? Naniniwala ka ba? Hala. Talaga bang galing ka sa hinaharap? Lin Yuli, ako. Presidente ng klase. May kailangan ka ba? Kumakanta-kanta ang lahat. Nandito rin si Lin Yuli. Hindi bagay kung hindi ka sasama. Sige, pupunta na ako diyan. Ang tagal ko nang naghihintay dito para sa'yo. Salamat. Yung taong kamukha ni Jiang Yihuai, umalis ka dyan. Galit na galit ako sa kanya ngayon. Uminahon ka muna. Ilan na ba ang nainom mo? Jiang Yihuai, ngayon, hindi mo na ba kayang gumawa ng dahilan para man lang makapagpatawad ako? Gusto mo, ako na lang ang mag-isip ng dahilan para sa'yo? Nasira ang tren. Sumagip ng pusang kalye. O kaya naman, gusto mo ako? Kasalanan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Huminahon ka muna. Kung may saysay ang paghingi ng paumanhin, bakit pa kailangan ng pulis? Kung ganoon, mag-apply ako ngayon para mapalipat ng trabaho. Mula sa pagiging mandaraya, papalit ako bilang personal na bodyguard. Yung laging handa, tulad ngayon. Gusto mo uminom ng gatas? Para mawala ang sakit ng tiyan. Jiang Yihuai, huwag mong isipin na madali akong mapapayag. Hindi ko naman iniisip yon. Ako, mahal kita, kaya binigyan kita ng pagkakataon na mapasaya ako. Ate, Ang ganda pakinggan. Tawagin mo ulit ako. Lin Yuli, ikaw ba ay...
Jiang Yihuai, kung hindi mo tatanggapin ang pag-amin ko, magsisisi ka talaga. Lin Yuli, para kang isang meteor na bumagsak sa puso ko. Ayokong patayin ang liwanag mo. Ibinabalik ko ito sa'yo. Hindi ko ito kailangan. Sa bawat 3:00 ng madaling araw na hindi ka makatulog sa hinaharap, magsisisi ka. Ang katahimikan ngayon. Lin Yuli, ako, Duwag ka! kahit na hindi mahulaan ang kinabukasan. Gayon pa man, walang lunas na. Magkakagusto ako sa'yo. Mukhang nakatulog na ang kaibigan ko. Pakisuyo, Jiang, ang henyo, hatid mo na siya. Walang problema. Ako na ang maghahatid sa kanya. Jiang Yihuai. Totoo, gusto kita. Ayokong magsisi. Yuli, bakit ngayon ka lang sumagot ng tawag? Kahapon, hindi ba't uminom ako at kumanta? Masakit ang ulo ko dahil sa hangover. May company dinner ba? Yung class reunion mamayang gabi. Huwag kang mahuli, ha? Company dinner, class reunion. 2005, Ika-3 ng Hulyo. Araw ng class reunion. Panaginip lang kaya ang lahat ng ito? Panaginip ko lang? Tandang-tanda ko? Sinabi ni Jiang Yihuai sa KTV na gusto niya ako. Kahit na panaginip man ito, bakit parehong-pareho ang mga bulaklak? Kung hindi ito panaginip, susunod, may waiter na makakabangga sa akin ng hindi sinasadya. Tapos, biglang lilitaw si Jiang Yihuai. Noong araw na yon, hindi ko nakita ng maayos. Ngayon, titingnan ko talaga ng mabuti at hahawakan ang kanyang abs. Ikaw pala? Uy! Bakit hindi ako? Lin Yuli, ang dakilang mangingibig. Baka naman panaginip nga talaga. Wala ka talagang pinagbago ah. Tulad nung high school, parang manyak. May hawak na camera? Kinukunan ng patago si Yihuai. Ay, susunod sasabihin niya na wag akong maging tanga. Lin Yuli, huwag kang maging tanga. Kahit mag-confess ka ulit, tatanggi pa rin sa'yo si Yihuai. Hindi pa rin magbabago. Bigyan mo ako. Miss, pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Hoy, namula nga ang kamay ko sa paghampas mo. Ang sakit. Ang ingay dito. Labas tayo. Bakit iba ito sa panaginip ko? Panaginip din kaya ito ngayon? Hindi ito panaginip. Dati, sinabi mong tuturuan mo ulit ako. Totoo pa ba yon? Siyempre, totoo yon. Romansa ng gabi ng Tagsibol. Sa wakas, dumating na. Ang panahon para sa'yo. Ngayon, dapat mong makinig ng mabuti. Miss, mahal kita. Ito ang gantimpala ko sa isang duwag na naging matapang para umamin. Ito rin ang sagot ko.